Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello! Hi! Howdy! Maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Kumusta mo karong hapuna? Niya na punta sa ating tulamanon. Ang Radyo Mindanao, hinaot nga naalang gihapon ta sa lawas, sa maayong pangunahon, sa maayong pangisip, tanan-tanan na. O hinaot nga magmalipayon lang gihapon tang tanan mga kaigsunan. Kay lagi hantod karon buhi lang gyapon ta, pasalamat sa Ginoo hantod karon mga kaigsunan. Buhi lang gyapon ta, nagahunga lang gyapon ta, di ba? O unsa may atong ginabuhat karon, naama mo sa inyong mga tagsa-tagsa nga mga tugkaran, naamo sa inyong mga balay o sa bukid man o asamang dapit. Welcome sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Kaya lang yapon si Abdel, ingon nga, hala, kami dire magka DDS, matod pa mga kaigsunan, mga Duterte's diehard supporters. O dihan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, ayan ang atong yutang natauhan, despayaw, maayong hapon, kaninyong tanan mga igsunan, o diha sa Kabasalan, daghan kayo na minaw sa tuwa karong diha, oy. O diha sa Zamboanga del Sur, kusog lang gihapon ang arrive sa atong tulumanon, sa atong stasyon, kining RBND Triple X, o lagi, dihapod nianang Zamboanga del Norte, hala kusog lang gihapon ang atong arrive diha. Diha yung taon nianang labi na jud diri sa Basilan mga kaigsunan. Then hiniading entire probinsya sa Basilan. Kusog lang gihapon ang atong signal. Salamdoa kanang kadantan mga tuan mga lang. Doon lupa sug. Ang lakas din ang arrive natin diyan kasamang Al. Alright mga kaibigan, good afternoon. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito po niyo balingkod, Dalasinto. Isang oras na naman ng chismisan, kasinungalingan, haka-haka opinyon. Ay, napakalamig ngayon pero sa studio namin mainit. Dahil meron kaming kasamang magagandang mga dilag. Ito matawag yung PA namin. Tawa ng tawa. Alright mga kaibigan, ako, patuloy pa rin yung pagtugis ng mga sundalo sa grupo ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters sa bayan ng Pigkawayan. Walang tigil mga kaibigan, nasa ikadalawang araw na. Di ba nagsitakbo na yan sila? Diba? May tumakbo, may nadapa, may naglakad. Oo. Hanggang ngayon ay nandun pa rin. Hanggang ngayon, dahil naghiwa-hiwalay na sila, brother. Mahigit 200 yun, naghiwa-hiwalay na sila. At kagabi ay nabawi na ng mga sundalo ang 63 mga sibilyan na natrap sa kanilang mga bahay. Ibig sabihin nun, secured na. Pero pag yung militar ang tinanong mo dyan, ang sasabihin na sa'yo, rescue. Anyway, mga kaibigan, so wala pa ring balita kung ano na, anyanyanyari. Dyan sa Pigkawayan. Maliban lamang yung barangay, dalawang barangay ay nasa kontrol na ng ating mga otoridad. At kinumpirma rin mga kaibigan ni Abu Misri Mama
yung tagapagsalita ng BIFF na isa sa kanilang miyembro ay nasawi sa naturang bakbakan. Yan nga ba sinasabi natin? Atake ng atake, nako. Mahirap yan. Yung unang kawawa talaga dyan, yung mga sibilyan. Dapat doon kayo pumunta sa Syria at doon kayo makipag-away. At hindi dito sa Pilipinas dahil kapwa Pilipino ang nahihirapan dito, mga kaibigan. Di ba? Walang patutunguhan yung kaguluhan. At sinabi naman ng militar na walang kinalaman ang atake ng BIFF sa kaguluhan. Diyan naman sa Marawi City. Na kung saan ay, ano diba, mag-iisang buwan na tayo bukas yung bakbakan. Isang buwan na yung bakbakan dyan sa Marawi. Sa pagitan ng militar at ng Maute Group o yung tumatayong ISIS sa Mindanao. At nandiyan din itong si Isnilon Hapilon at yung Maute Brothers. Kinumpirma rin, mga kaibigan, ng militar na buhay pa sina Madi, Abdullah at Omar Maute. Taliwas. Taliwas to sa sinabi nung nanay na si Farhana, kaya siya nahuli sa Lanao del Sur ay dahil inilibing niya yung kanyang mga anak. Paano naman makakatakas yun? Di ba? From Marawi City, nagpunta ng Matthew. So ayun. Hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. At ang problema, ayon naman sa 6th Infantry Division ay gumagamit ang Maute ng mga LPG. Ito yung mga cooking gas na kinakabitan ng mga IED o Improvised Explosive Device para pagpasok nga naman ng mga sundalo sa mga bahay-bahay sa kanila pasasabugin. At armado pa rin sila ng B-40 anti-tank rocket. Kaya naman ang ginagawa ng mga sundalo na nasa loob ng mga armored personnel carrier ay nilalagyan nila ng mga kahoy. Yung buong katawan, yung exterior ng kanilang mga armored vehicle. Para pag tumama nga naman yung V-40 ay sasabog sa kahoy at hindi sa bakal. Dahil kung sa bakal yan, tigok lahat. Di ba, mga kaibigan? Tinood na, mga kaigsunan, di ba? O kanalaging tingala na ba? Ganong dugay naman ang sila nga gira-gira diyan sa kuan, kining diyan sa Marawi City, di ba? Ug magani sa kabulan na, mga kaigsunan, unya antod karon madud pa sa tahon sa atong militar. Pila na sila gabog ng mga Maute. Anong abot naman og sa kabulan, di ba? So, unsa na sila humanog mga matay, mabuhi na pod, di ba? Kung di nato maintindihan, pila naman jud ang namatay sa kanang mga Maute o lain pang mga nilalang mga maayong laki diha sa Marawi City, mga kaigsunan. Bitaw hantod karon no, murag matingala ta nga kahang unsa nga matay ba na sila pagkahuman, mabuhi na pod. Pastilan daghan nagaayon nakalas sa mga sundalo. Sa 62 naman tingala ito sa mga sundalo. Una ang mga naangol, more than 400 na mga naangol. So, buti pa sa buti nga mga kaigsunan, maay kaya sila magkumbate, di ba? Maay kaya sila magkumbate niya kanang mga Maute diha. Siyempre, may nga pangupan nga, nagapwesto na sila, nagad na sila sa unsa ni sa mga balay unya makita nila ang mga sundalo nga ga-cover unya ang ilang mga sniper nga pastilan ug kining sharpshooter pod. So wala daghan na kay mga sundalo na tikalbong no, daghan na kay sundalo pod nga kaluluoy pa in taon. Pero atong una-unaan god nga usa ka bulan naman na ilang pagira-gira di ugma tingal kay 23 na wala pa jud mahumano, wala pa jud na humanang niyalang ilang gira-gira diha. So mao nang usahay mangutanan ta ba anong gadugay man na sila diha nganong wala may sa bagay maingon sila nga daghan na daw nga matay gikan sa mga
mauti, di ba? O niya, ang uban po, pangutanon, ang ilang mga kababayan, pangutanon nila, asa man ninyong mga bana, asa man ninyong mga lalaki, tuwayan siya na nagkuyog-kuyog sa mga nakipaggira sa mga sundalo. Sabot nga, gamay na lang daw mga babae diha, ang mga lalaki, mikuyog sila, mikuyog sa mga mauting nakipagbono, nakipaggera sa kining atong mga kagamahanan, atong mga puwersa sa atong kagamahanan, kining mga sundalo o pulis. So, mo na mga kaigsunan, di ta maka antigo ba, di ta magkasabot nga nung hantod karon. Naalang gihapon, gubot lang gihapon mga kaigsunan, di ba? O, hinaod nga diha sa tuwas, magmatkunta, sige tag magbantay in down ta, aron nga di ta magkalasan, aron nga dili mamahimo ang atong komunidad, ang atong syudad nga maparehas niya ng Marawi City. Oo, kaya nga, napakahirap. Dahil totally destroyed mga kaibigan yung mga kabahayan dyan. Dahil sa walang humpay na aerial bombardment. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang opensiba ng ating pamahalaan. Dahil natatakot si Pangulong Duterte. Natatakot si Pangulong Duterte na posibleng magkaroon ng civil war kung hindi matatapos itong crisis sa Marawi. At kasabay nito mga kaibigan, muling hiniling ni Pangulong Duterte na aprubahan ng Kongreso ang Bangsamoro Basic Law. At ibigay na sa mga Moro o Bangsamoro ang ilang mga lalawigan sa mas pinalawig pang Muslim Autonomous Region. Di ba, brother? Okay, mao naman ang ilang gina-claim nga ilahan na to. Totoo naman. Ang buong Pilipinas naman under sa Moro noong pa bago dumating yung mga Kastilaloy. Pero diba? ambod lang tingali buong Pilipinas. Kanya-kanya sultan yan eh. Datu at sultan. Ano na nila yung federal? Federal. Diba? Kung hindi maipapasa yung BBL na naman at bumagsak na naman niya sa Kongreso, siguro yung federalism ang talagang the best alternative. Kahit ako gusto ko ng federalism. Ewan ko lang bakit yung MILF o yung Moro Islamic Liberation Front ayaw. Gusto nila talaga yung BBL para daw ma-practice nila yung Sharia law. Ganun din naman yung pag-federalism yan eh. Di ba? Praktisado mo rin yung Sharia law. Kung nasa Maguindanao ka, di Islamic law ang gagamitin dyan. At siyempre, kung federalism, sa ganang akin, kung ilang rehiyon meron ng ating bansa, ganun din ang dami ng mga estado. Walang magbabago. Region 1, ganyan, Federal State 1. Diba? Region 2, Federal State 2. Ganun lang. Para lahat nabibigyan ng boses. Hindi ba pwedeng gawing federalism tapos tatlo lang? Luzon, Visayas, and Mindanao. Nako. Gubo, gyap. Masisira yan. Kung yatag dito sa Marawi, yung mga ang kiningingon silang BBL. Paano naman po ang diri sa Tawi-Tawi, din sa Sulu? Yung diba? Sulu. Yung Sulu kasi yung arm, pag expanded na yan, at kaya maging federal. So iba yung federated states ng Basulta. Iba rin yung federated state ng Lanao at Maguindanao at yung iba pang gustong sumama dyan sa federated state number 2. Di ba? Pasig din na makalusod kaning BBL. Hindi natin alam. Basta ang pagkakaalam ko, hanggang may mga politikong may mga vested interest, talagang hindi pa ipapasaya. Lalo-lalo na yung mga politikong may-ari ng malalawak na lupain dyan sa ARMM. Talagang aayawan nila, lalo na kung mga Kristiyano yung mga politiko. Mga Muslim na kongresista at talagang gustong-gusto nila yan. Ang umaayaw lang naman dyan yung mga non-Muslims.
na may mga interes na negosyo. At yung iba naman ay yung kanilang sinasabing posibleng paglabag sa konstitusyon ng mga probisyon ng BBL. Pero in-address na yan. Dahil nung kapanahunan ni Gloria Arroyo, MOA AD yan naghimagsikan yung mga senador. Mga senador at mga kongresista, mga mambabatas. At tapos ng MOA AD, naging BBL naman sa panahon ni Aquino. Ganun din. Nang ibabaw pa rin yung mga vested interest. Ngayon naman, kay Duterte, tignan natin kung anong mangyayari. Di ba, brother? Mao mga kaigsunan. Hinaod nga sana ma-approve na yan at instead of itong BBL. Pero ingon nga si Presidente nga, sige, hantag na sila. Pero dili ka, ang Presidente gusto lang niya, ang tumong ato, gusto lang niya nga haron makining atong kasamok diya sa lanaw. Ma-resolve ba? Pero so nakaingon Senado. Pero ang totoo, ang idaan pa na sa Kongreso, idaan pa na sa mga kuhan. Maraming proseso. Dugay pa. Marami. So instead nga, katong BBL, ito na lang federal Tignan natin kung anong gagawin ni Pangulong Duterte kapag may mga nagmatigas na naman ng mga mambabatas at pag-raise na naman ng kung ano-anong issue. Tignan natin kung anong hakbang ang gagawin ni Duterte. Ito ba ay talagang palalagpasin ni Duterte o hindi? Maraming mga kongresista ngayon at senador nasa ilalim na ng pakpak ni Duterte. Siyempre, marami ang mga balimbing. Kung nasaan ang swerte, doon sila. Pero anyway, bagong lahat. Meron tayong mga OJT rito. OJT ba kayo ng Radyo Mindanao? Opo, sir. Pakilala naman kayo, ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Colleen Larupay from... Ang pangalan mo? Colleen Larupay po from Western Mindanao State University. Inchik ka ba? Hindi po. Bakit po? Yung isa, anong pangalan mo? Ako po si Jay Salegaspi, journalism student of Western Mindanao State University. Talaga? Graduating na ba kayo? Yes po, sir. Ilang kayo mag-OJT sa Radyo Mindanao? 8 po, 8. 8. Wow. Dami. Damo, Judoy. Parang smorgasbord to. So bakit journalism? Interviewin mo natin ito mga kaibigan para doon sa mga gustong maging journalist balang araw. Yung mga nagbabalak na bago sila mag-shift. Bakit kayo kumuha ng mass communication ba yan? Sir. Bakit ikaw? Anong pangalan mo uli? Colleen po, sir. Colleen? Yes. Parang pangalan ng artista. Bakit naman yun ang napili mo? Director yata yan Gusto ko po kasi, sir, magsulat. At yung pagsusulat ko, gusto ko siyang ihayag sa maraming tao. And yung... Ba't hindi ka nalang mag-graffiti? Kasi po, yung sa journalism, katotohanan po ang purpose para magsulat tayo. So, talaga? Gusto ko pong yung katotohanan at yung para sa benefit lamang. Para sa benefit po ng nakararami yung isusulat po namin. Alright. Wala namang kinalaman dyan yung mga magulang mo na, sinabihan ka na, etong kunin mo, mas. Hindi po. Talagang gusto mong magsulat, ha? Opo, sir. Tapos nag-OJT ka sa Radyo Mindanao. Yeah? So, anong balak mo after graduation or what? After graduation po, marami po nagsasabi na call center. Yun po yung gagawing stepping stone para Talaga? Call center? Opo, sabi ng marami na Sinong marami? mga senior. Kaya marami nagko-call center dahil wala silang siguro makuha ang trabaho. Sabi po nila para daw po mahasa po yung skills Sa pagsasalita. Opo. Mas maganda siguro sa perya, di ba? Tapos gusto ko po kapag nakaipon po, mag-aral po ako ng law. Law? Bakit? Kasi maganda po siya from journalism, papasok ng Law? Dahil? Kasi maganda po yung background po sa politics and sa economics. Tsaka maganda po kasi... Okay, so pag gumraduate ka ng dyan sa kurso mo ngayon at maglolo ka, how many years pa yan? Yun lang din. Ilang years pa ang bubunuin mo?
or 5 more years. yes po, sir. Talagang maluluka ka dyan. Mga kaibigan. Yan ang maganda ngayon sa mga estudyante. Merong goal. May ambisyon. At pag nakatapos ka naman ng law, anong balak mo? Attorney Colleen. Yes po, sir. Maglolo ako and at the same time, journalist. Pwede ba yun? Siyempre, pag lawyer ka na, wala ka nang gana mag-journalist dahil ang baba ng pasweldo, lalo na sa Zamboanga. Hindi nagbabayad ng maayos yung mga pahayagan dyan. Mga radyo, wala sa minimum yata, di ba? Freelance na lang. Yun, freelance. So, ano forte mo sa pagsusulat? Anong forte mo? Actually po, Feature story, hard news, straight news, anong klase? feature. Feature. Alright. May mga nagawa ka na ba mga articles sa lumabas? Apa, sa school, School yung organ. pinapagawa sa amin. Sa mga pinapublish. Yung ginagawan po siya ng parang photo paper. Sinong professor nyo? Profesora? Bong was. Si Bong Boy. Magaling yun. Si Bong View. Okay na ba si Sir Bong ngayon? Makakapaglakad na? Opo, healthy na po. Healthy na. Okay. Pwede na uling kumain ng inihaw, ano? Tsaka extra rice. So, ilang taong ka na? How young are you? 19 po, sir. Wow. Talagang parang bingo. 19. Colleen? Huwag ka muna mag-asawa. Baka after graduation, mag-asawa ka na ba? Hindi pa po, sir. Kailangan pa po. Yung single life and yung goals. Dapat mag-enjoy ka muna, di ba? Being single. Yes. Saka na yung maging double, di ba? Ayan. Si Colleen, mga kaibigan, ng Western Mindanao State University. Talagang gusto mo mag-call center, ha? Stepping stones, siguro. Alright. Ikaw naman, what's your name again? Jaisel Legaspi po. Jaisel Yes. Legaspi. Taga saan ang mga Legaspi? Taga Cebu daw, sabi ng lolo. Okay. Bisaya ka. Hindi po. Sambonggenya. Opo. Si Colleen, Sambonggenya rin. 1/4 Ilonggo, tapos yung Bisaya. Okay. Ilo. Dire sa Zamboanga, ginapala, ginapikong, kwarta. Ikaw, Jaisel, bakit ka naman napunta sa journalism? Actually po, sir, hindi ko talaga gusto yung mask ko. Huwag mo na akong i-share. Pwede mo akong tawaging ma'am. Ma'am. Ayaw mo ng mass communication. Shifty po ako. Ano ibig sabihin nun? Galing po ako sa ComSci to What is ComSci? Computer Science po. And then? Tapos actually gusto ko talaga criminology. Wow. And then na-late po ako during enrollment, na-late po ako kaya nag-proceed na lang po ako sa Masscom. Bale, second choice ko po yung Masscom. Kasi parang frustration ng mama ko. Dahil? Gusto na mag-Masscom. Talaga? So ano ang goal mo sa buhay? After graduation, mag-shift ka ba ulit sa criminology or what? Hindi po. Magpupulis ka ba? Magpupulis po after graduating. Okay. Then, magtitake po ako ng exam para sa... Ba't hindi ka mag-PMA o kaya PNPA? Pwede rin po. Meron yun opening sa January. Ngayon kasi tanggapan na ngayon. Kaya lang hindi ka pa pwede dahil nag-aaral ka pa, di ba? Last year mo na ba to? Opo. Ay, hindi po. Ilang year pa? 1 year pa po. Si Colleen? Last year na. Last year, alright. Okay, so after etong kurso mo, anong plano mo sa buhay? Bukod sa pag-aasawa? Siyempre, magpupulis po. Bakit mo gusto magpulis? Sino itotokhang mo? Kapitbahay? Wala po akong reason kung bakit gusto ko maging pulis. Pero talaga? Dapat may reason ka kasi gusto mo magpulis, di ba? Hindi, gusto ko lang yung maging pulis. Hindi ka natatakot? Hindi naman. Okay. Siyempre, mahirap ang buhay ng isang pulis. Di ba? Lagi nasa peligro ang iyong buhay. Ready na ako dun. Ready ka na? Wow. Abangan natin ito mga kaibigan. Pag naging pulis, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Yes, sir. Lalo na si Raymond Caranta, tokhang mo kagad yan. Malakas gumamit ng kape yan. So, meron ba sinabing magulang mo sa'yo sa pag-i-influence ng kurso mo o sarili mo lang? Yung magulang mo? Oo, Masscom. Tsaka...
Gusto Yung nanay mo, di ba? Opo. Yung criminology, ikaw naman. Ako lang yung gusto sa criminology. Mhm. So, pag nakagraduate ka dyan, anong balak mo? Trabaho ka agad, apply ka agad sa PNP. Opo. Anong rango yan? Inspector, di ba? Pwede rin investigative. Inspector ka agad, di ba? Ang rango niya pag college graduate ka. Okay. So, mapupunta ka siguro sa women's desk, di ba? Oo, Mascom. Oo. Lahat nila taga-sula sa PRO. Siguro yung nanay mo, Mascom or announcer ba? O kasi bakit gusto niyang... Hindi po siya natuloy. Bale, nung college po, hindi niya na-take yung course na gusto niya. Mahaba-habang kwentuhan niya. Kasi tanongin natin ba't hindi natuloy. Nako. Baka biglang nag-asawa. Di ba? So yan mga kaibigan, si Colleen at si Jason. Mga OJT ng Radyo Mindanao from Western Mindanao State University. Kay Bong Boe, professor. Masipag yan si Bong. Magaling. Talino. Kaya yung mga estudyante niya, matatalino rin. So, anong gagawin nyo ngayon? Magre-report ba kayo sa Radyo Mindanao o magka-anchor kayo? Anong gusto nyo? Report o anchor or pareho? Anong schedule nyo? Anong schedule na binigay ni Editor Carl Diala? Every Monday, Thursday lang po. Monday and Thursday. Okay. So, Monday and Thursday, uupo kayo. Samahan nyo si brother, si Abelardo. Veterano yan. 1960 pa, nag-a-announce na yan. Pero mga kaibigan, mag-commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Ito pa rin ang inyong balingko, Dalcinto. Okay mga kaigsunan, tuloy-tuloy pa rin pa tayo sa ating tulumanon. Binisaya lang gihapon ta. O daghan kayong Bisaya nga naminaw sa alto ang programa mga kaigsunan. Basta mga ka-DDS, di ba? Dinhigin na sila naminaw. Pero matud pa, ingon sila nga ang naay magtiayon ba mga kaigsunan nga nag-away. Bahay niya ng ka-DDS. Dati-dati kasi mag-away sila, hindi yung nagmumura yung babae. Naku, nung magiging ka-DDS, nagmumura na. Anong ka-DDS? Davao Death Squad? Dili. Itong Die Hard. Duterte is a Die Hard supporter. Diba? Okay. Nagmumura na. Ikaw sabi na, Karyo. Karyo yung pangalan ng pangalan sa iyang bana. Karyo. Puts, di ba? Buang. Dati-dati siya nga, dili mong kainana. Dahil nga, nanginana naman kakaroon. Nagmumura ka na sa kuha. Ka-DDS nga ka-DDS nga Pangulo nga, nagmumura. Pati palang salita yan din ang ayaw ko dito kay Pangulong Duterte. Oo na nga. Yung kanyang pagmumura. Dahil pag nagsalita yan sa radyo, kaya sa television, at hindi napigil yung bunganga niya, nagmumura. So napapakinggan ng mga tao, napapakinggan ng publiko, napapakinggan ng mga bata. Magtatarang yung bata, akala ko ba masama magmura? Bakit si Pangulong Duterte nagmumura? Diba? Nawala na yung GMRC. Ano ba yung GMRC, Colleen? Good moral and
Naku. right conduct. Mali. Good moral, Good manners. Ay, Nako. Bong, pakinggan mo yung Bong. Good manners and right conduct. Ayan mga kayo. Pero yung good moral and right conduct. Marami na rin evolution ng mga words ngayon. ano bang pinalit ngayon yan? Moral. Kasi Moral. maraming maraming mga immoral. Kami sa una, 1960s, si Good Manners and Right Conduct. Oo, na ay 75, na ay 80. Kung medyo dili maayo ang imong pakitungo sa imong maestro-maestra, na kay 78. Pero katong maayo ang imong batasan, sige kag dala og sundang, sige kag dala og kutsilyo, kanang guna bitaw, hilamon, sige kag dala og kanang dili po katong mga ingon sila nga itlog. Paminsan-minsan magdala po sila itlog kay lagi og manok, kay lagi ang kinahalan sa mga teachers po sa una, magkinahalan man pud og manok, magkinahalan pud og itlog, di ba? So mo nang usahay ang ubang mga estudyante, mga pupils, magdala na sila, ma'am na ay pasalubong, isugo lang po silang mga inahan. Silang mga ginikanan, ma'am na ay pasalubong gikan sa akong inahan nga ayaw daw pirmig kaon og sardinas ni ay manok mao na magkaigsunan. Ang iyang grado sa GR, unsa to? Good Manners and Right Conduct, GRC ba na? 95. Sa una kay kusog ka kami pod, wala man may kahadag sa mga maestra sa una. Kuan kanang kinalam pirmi ka magdalag sanggot. Kay kada hapon na may maglinis mami, mag-garden. Appeal to dito sa Good Manners and Right Conduct. So, walay sa una, maayo man mga estudyante sa una, murag dili kaayo kay walay labot ang ginikanan sa una. Kanang ang teacher sa una, mangusi bitaw, maninturon, na way labot, hilak mga bata, pagdating sa bahay, papaluin pa ng magulang, yan, sabi na, makulit ka kasi, yan, mong, sabi na, tingnan mo yung paa ko, yung legs ko, daming kusi, mga maestra, hindi man nakikialam. Bawal yan. Hindi nakikialam noon ng mga guro noon. Anong tawag dyan, Jaisel? Dyan sa mga pananakit ng mga maestra, anong termino nang ginagamit dyan? Child abuse. Child abuse. Ano pa? Ikaw, Colleen? Any form of abuse po, sir. Verbal. Di ba? Talaga. Child abuse yan. Pag merong mga nalaman ay mga bata na pinalo, kinurot, minura ng mga guro, isumbong nyo kagad sa inyong mga magulang. Bawal yan. O kaya yung pipilipitin yung tenga mo, pakakainin ka ng papel dahil madaldal ka, papaluin ka ng stick, o kaya babatuhin ka ng chok, o kaya pambura. Nako. Pero kami sa una, bawal yan. Kami sa una ba daw, no? Wala, hadlok ni sa mga teacher. Kay, mamba daw. Bitaw sa una, mga kaigsunan, no? Mao nga, usahay, magkaingon nga mga tao sa una, disiplinado ba? Disiplinado, gikan sa balay, pag-abot sa eskwelahan, disiplinado, kay isog kay mga maestra sa una. Sigahan lang kang mataan na, mahadlok na. Mangurog ng mga estudyante sa una, mga pupil sa una. So, karon murag ginawala na to siya. Kay lagi, ginabawal na to siya kay ang ubang pong mga kabataan karon, dili lang ni mga pitik-pitik sa dalunggan, himatayon na. Ubang-uban, dili lang kanang imong mabunabunalan dili sa lubot, magkasakit na. So, murag nalahi ang kuan karon, nalahi ang kining pamaagi sa atong balaod, mga kaigsunan, nga dili na ta pwede nga atong atong mga bunalan, atong mga parusahan, ang atong mga estudyante, kay lagi dili para sa una nga sige ga bunal diri, bunal dito, sinturon dito. Pero karon wala na yan, di ba? Anyway, mga kaibigan, ito para sa lahat, nako, bawal lang magpaputok ng mga firecrackers.
Dahil yung paggamit ng paputok at pyrotechnics mga kaibigan ay hinigpitan na. Bawal na magsindi ng mga paputok sa bahay, kalsada, at kung saan pa na walang permiso. Ito ay nakapaloob sa Executive Order number 28 na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Noong isang araw lamang yan. At ito ay effective immediately. At sa naturang EO28 mga kaibigan, nilatag dito ang mas mahigpit na rules and regulations sa paggamit ng firecrackers at pyrotechnic devices upang maiwasan ang bilang ng nasusugatan o namamatay bawat taon. Ito yung problema ng Department of Health. Pagdating ng mga December, January, December, marami nang napuputukan. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, pagpawalan natin yan at gagamitin lang yan kung may mga community fireworks displays. Dahil sa Davao City, sa lugar ng Pangulo, bawal yan. Diyan sa Zamboanga, pinagbabawal na rin yata yan ni Ben Climaco, yung mayor dyan sa Zamboanga City. At pinag-utos pa ni Pangulong Duterte mga kaibigan sa Philippine National Police na maglabas ng talaan ng mga ipinagbabawal na paputok. Bawal yan. Lalo na mga hindi naliligo, mga amoy putok. Bakit itong celebration ng New Year mo, nagdili kayo siya? Wag na kayo magpaputok kasi kahit wag na kayo mag-pyrotechnic, gastos yan. Diba, habang pumuputok yung mga rebentador ninyo, magkano, 5 piso isa? Di pumuputok din yan mga pera ninyo. Pag nagsunog kayo ng fireworks, ganoon din, nauupo din yung kwarta ninyo. Ang gawin ninyo, yung kaldero na lang, pukpukin ninyo ng kutsara. Okay, pukpuk ninyo sa kapitbahay nyo, chismosa. Para wala ng peligro na tayo masaktan, masunog, maputulan ng kamay, paa, daliri. Lalo na yung mga lasing. Dahil pag maraming lasing, dampot lang ng dampot yan. Magsisindi sila ng rebentador, tapos itinapon nila yung sigarilyo. Tapos nilagay sa bunganga yung 5-star. Di sumabog yung ngala-ngala niya. Diba? Meron naman dyan pag kumakain ng mga malagkit, suman, sinindihan, pagtapon niya, ayaw na matanggal sa kanyang daliri, sumabog, putol. Kaya yung ating Department of Health, kita niya, pagdating pa lang ng mga November, marami nang ipinalalabas ng mga advertising, video. At doon ay pinapakita ang mga sugatang biktima nitong paputok. Kaya yan, ingat dahil effective immediately na mga kaibigan, nilagdaan yung Executive 28 noong June 20. At sa July 6 naman, eto pa. Grabe, ang dami ng kung ano-ano effective sa July 6. Ipatutupad na mga kaibigan yung narebisang guidelines ng Anti-Distracted Driving Act. Kaya yung ADA. Makaraang malathala kamakalawa ang binuong implementing rules and regulations ng naturang batas. Sa ilalim ng rules and regulations ay hindi pinapayagan ng mga motorista na gumamit ng mobile phone o kaya cellphones o kahit anong communication device habang nagmamaneho o kahit nakahinto sa traffic light. Ganon. At pahintulutan lamang ang paggamit ng mga mobile devices kung pansamantalang paparada sa gilid ng kalsada ang driver o kung kaya may emergency calls. Ngunit maaaring gumamit ng hands-free sa inyong mga smartphones. At nagpaalala naman mga kaibigan ng Department of Transportation sa mga motorista na huwag maglalagay ng anumang mga gamit na lalagpas sa 4 na pulgada o kaya 4 inches mula sa dashboard na maaaring makapekto sa kanilang line of sight. Matindi pala yung nito mga kaibigan, yung penalty. Ang pasaway na driver na lalabag sa itinadhana ng IRR, Implementing Rules and Regulation, ng ADA ay papatawan ng multang 5
5,000. Nako, first offense. Then second offense, 10,000. Nako. Malaki. Sa ikatlong paglabag, 15,000. Malaki. Suspendido pa yung lisensya nyo sa loob ng 3 buwan. At sa ika-4 na paglabag, pag nahuli-uli kayo, kung matigas ang ulo nyo, 20,000. Malaki. Para sa ika-4 na violation. At babawi na rin yung driver's license nyo. Ang ADA, mga kaibigan, ay tinataguyod ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Karoon din ang Land Transportation Office sa Department of Transportation. Dahil sa lumalala, tumataas na bilang ng mga nagaganap na aksidente sa kalsada, sanhi ng paggamit ng electronic or mobile devices habang nagmamaneho. Marami tayong nakikita niyan. Minsan napunta ako dyan sa Zamboanga. Kita kayo, nagmumotor. Habang nagmumotor siya, nagbabasa ng cellphone. Nako, sabi ko, delikado, pwedeng mabangga to. Meron naman, nasa kotse. Habang nag-i-slow down, kaya mabagal pala yung kotse niya. Dahil nagte-text pala, may binabasa. Nako po. Malapit kayo sa aksidente niya. Kaya nga tinawag yung batas na yan, Anti-Distracted Driving Act. Kaya ikaw, Colin, Jaisel, pag naglalakad kayo, huwag kayo mag-short pants. Maaaring maging cause kayo ng aksidente dyan ng mga motorista. Dyan sa kalsada. So effective yan, mga kaibigan, sa July 6. Itong revised Anti-Distracting Driving Act. Okay. Sa buong Pilipinas yan, hindi lamang sa Maynila o sa Metro Manila. At ang pagkakaalam natin, pati yung mga tint sa mga sasakyan, titignan pa rin yan. Pag masyadong madilim, maitim yung tint, maaaring ipatanggal yan. Pero inahantay pa natin kung talagang itutuloy ba nila yan. Dahil sa ngayon, mga kaibigan, marami ng mga pagbabago. Kanang kuambi daw, kanang mga billboard, mga dako kayo, siyempre, billboard, okay lang. Basta wag lang mga sexy billboards, diba? Katulad yung nasa EDSA, may mga nakabikini, diba? Na nag-advertise ng kanilang mga underwears, yun. Ayun ang pinagbabawal. Dahil talaga makakadistract. Dahil may mga malaking television, malalaking mga LED. LED, ano tawag yan? Screen. Yan, nakakadistract yan. Kaya ingat, mga kaibigan, sa pagmamaneho. Kaya ako, hindi na ako madidistract sa aking multicab. Bityo-bityo. Aking bityo-bityo. Dahil kahit anong apa ko sa silinyador, talagang bilis takbo doon. Sa 30 lang yata. Tapos nakalagay 12 valve, 16 valve. So yan, mga kaibigan, inuulit natin, bawal na yung paputok at kailangan may permiso sa mga community fireworks display. At sa July 6, mag-take effect na ang Anti-Distracted Driving Act. So, kailangan lang laging ingat. Ingat, mga kaibigan, mga motorista. Hindi natin malaman dyan sa Zamboanga bakit parang napaka-inutil ng mga otoridad dyan. Imagine, araw-araw nyo nakikita yung mga jeep. May mga nakaupo sa bubungan, may mga nakasabit sa estribo. Bawal yan, overloading yan. Dumadaan pa sa harapan ng mga traffic police yan, parang wala nakikita yung mga police. Dumaraan niya sa harapan ng mga traffic enforcers ng City Hall, parang wala rin nakikita. Ito mga traffic enforcers. Wala pang ilaw. Tumatakbo pag gabi, sa gabi, walang ilaw. Akala mo, siguro nakakatipid sila sa diesel o sa gasolina kung walang ilaw. Diba? Ayaw natin makita may mga nakasabit dahil pag na-aksidente yan, naku po, wag naman sana. Malaking problema yan. Hindi naman dahilan na wala ng biyahe kasi araw-araw mula umaga hanggang gabi, lagi may mga nakasabit. Wala rin naman ginagawa yung City Hall dyan. Wala rin ginagawa yung LTO, LTFRB, yung traffic police, wala. So ibig sabihin yan, pinababayaan lang. Ganong kalaks diyan sa Zamboanga pagdating sa traffic violations. Araw-araw yan. Subukan yung lumabas mamaya, mga kaibigan. Mula umaga hanggang gabi, meron kayo makikita mga pampasaherong jeep.
na may mga nakasabit sa labas kahit may mga bakanting upuan pa. Mas patindi pag wala ng upuan. Ako, mga 12 katao nakasabit, meron pa sa bubungan. Dami ng aksidente dyan sa Zamboanga. Napadyoy mga kinilaging unsa ni kanang mga nagmotor-motor ba. Nya naabay angkas mga bata. O na, yung iba naman bawal ay talaga yan. Nilalagyan naman na, di ba? Sabi na, pag hindi aabot yung paa ng bata. Ay, sa bagong batas. Nilalagyan nila ng parang tukod. Pataas yung potres ng Di ba bawal din yun? Ang pagkakaalam ko, ang motorsiklo mga kaibigan hanggang 2 lamang. Yes, dalawa o isa lang. 2, pero meron dyan 5 Pero may mga balita dyan dyan sa Zamboanga, ganun pa rin Oo, sakit sa ulo dumadaan sila sa Zamboanga. mga checkpoint, and then hindi sila sinisita, hindi man lang bigyan ng warning yung driver, yung takatay ka, yung na. Wala kang maasahan yan. Buti sa Davao City, talagang mahigpit. Sa atin. At saka yun, hindi po na kailangan na dahil disiplinado yung mga motorista. Nasa tao yan Nasa tao talaga mga kaibigan. At kung nakikita nila na wala namang nanguhuli, walang hinuhuli, walang humuhuli, tuloy-tuloy yan. Hindi magbabago yan. Dahil walang tigil ang violation. Ang kuan pabitaw kining pagsisigarilyo wala man kita na to daghang paghihapon magsigarilyo diya sa dalan diya sa publiko mura lang tambot yun sa murag sa Muslim pa na putan sing kapal, di ba? Usok ang kusog kay ang usok niya na. So murag wala gihapon ang komba, igo lang sila sa igo lang sila sa umpisa. Ningas kugon ba, matod pa nila. So, okay lang na sa umpisa pag human, pag wala na gihapon, no? So, unsa man kahay buhaton nato mga kaigsunan, kanang nangyari diha, nahitabo diha sa Zamboanga, wala man takakita, pero naay mga istorya-istorya sa atong mga kauban, gikan gihapon sa mga media, sa mga silingan nato sa una, ngayon ang ginabuhat diha sa Zamboanga, una ang kining ang dalan mga kaigsunan, ilang gipadako unya gubon sa DPH, DPS ba? Department of Public Works and Highways, di ba? DPS Oo. Hindi. Department of Public Works and Highways. DPH. DPWH. Mula kulang ng W. Murag GMRC GMRC. Kulang ng W. Una, maghimog dalan, gubaon po sa water district kay ila pong ayuhon ang ilang tubig. Hindi naman sila magkasinabot mga kaigsunan, di ba? Ito naman gawa ng dalan kining DPWH puman gubon po sa water district. Naunsa naman sila. So hinaot nga kining kanang tanan magkasinabot ng duha. Dito na sa Davao murag dugay lagi maguba ang dalan dito. Kay wala may muguba pod. Kay ang DPW ang kuan ng water district murag maayo man ang ilang pagkahimo sa mga tubo, sa ilang mga tubo nga ilang gipa kuan dito sa ubos, gikalot nila so bay tinuig pero diri mga kaigsunan usa ka tuig nakakita ko dito nagkalot na pod. Tila na pong gisimento. Nya, mao na nga nag-cause of traffic din diha sa Zamboanga magsunan. So, pasunod tuig, nahuman na to, sunod tuig, tuwa na pod. Naghukay na pod sila. So, naman na sila nga wala sila nagkasidabot, no? But anyway, mao lang na atong murag kining atong ikakuan sa atong mga silingan, sa atong mga katawan, sa atong mga naminaw nga usahay diha sa Zamboanga murag lahi ba ang ilang kinaiya diyon murag naunsa nga sila naot nga kaluyan sila sa Ginoo. Alright, wala na tayong oras, brother. Ay, nagumagsunan Friday day ugma. So, yung ating Muslim program bukas. Ang sabilal mugta din na naana po i-guess ugma na siya alas 2 santo da alas 3. Kini lagyapon si Abdel manamilit na mingon nga maayong hapon kaninyong tanan.
Alright, maraming salamat sa imo. Bye, Colleen. Baka may gusto kang batiin. Batiin mo yung mga magulang mo. Nakikinig sila ngayon. Binabati ko po yung mga magulang ko and lahat ng classmates ko sa Western Mindanao State University. Hello. Si Professor. Kay Professor Bongbue. Hello po, sir. Jaisel, meron kang batiin. Hello po sa mga pamilya ko dyan sa Upper Calarian, then mga classmates ko, BT Crew, at kay Sir Butch at kay Sir Bue. Ang babae. Thank you very much, mga kaibigan. Thank you, Giselle and Colleen. Ang gaganda ng ating mga OJT ngayon. Grabe. Pero mga kaibigan, talagang wala na tayong oras. Nais kong magpasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Isang oras na naman tayo. Nagsama-sama. Chismis sa kahaka-opinyon. Ito po niyo balingkod. Hanggang sa susunod na Lunes. Alas 5, kasabing, I love you, Mama.